Sasagutin ko ngayon ang tanong na, ang US ba ang dahilan ng kaguluhan at patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea? Ating balikan ang mga pangyayari sa ating kasaysayan kung totoong Amerikano nga ba talaga ang dahilan ng panggigipit ng bansang China sa Pilipinas. Noong taong 1991, nag-expire ang Military Bases Agreement between the United States and the Philippines at hindi na ito pinayagang ma-renew ng ating Senado noong 1992. Umalis ang US sa kanilang mga military bases sa Subic Bay at Clark in 1992 pagkatapos ng ilang dekadang presensya nila dito sa ating bansa. Kung ang US forces ang ugat ng tensyon sa rehiyon, maaari sana nating asahan na tuluyan ng humupa ito dahil wala na noong Amerikano. Ngunit noong 1995, inoccupy ng China ang Panganiban Reef or Mischief Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at may layo lamang na 125 nautical miles mula sa probinsya ng Palawan. Maliwanag na sinamantala ng China ang kahinaan ng ating Armed Forces of the Philippines makaraan ang 3 taon na walang presensya ng Amerika sa ating bansa. Fast forward sa 2012, nagkaroon ng standoff sa Bajo de Masinloc. Ito ay matapos pigilan ng mga barko ng China ang pag-aresto ng Pilipinas sa kanilang mga kababayang iligal na nangingisda ng mga endangered species tulad ng giant clams, pating at iba pa. Ang tanong, Amerika ba ang dahilan kung bakit tayo nagkagirian sa Bajo de Masinloc? Noong panahon ng nakaraang administrasyon mula 2016 hanggang 2022, itinulak ang pagpapahinto ng joint military exercise kasama ang US military katulad ng balikatan at mas pinaburan ang mas malapit na diplomatikang relasyon sa Beijing. Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States, both in military, not maybe social because the Philippines, both in military but economics also. Ngunit sa kabila nito, mayroon pa rin mga insidente ng pangharas ng mga Chino sa mga mines ng Pilipino sa Bajo de Masinloc, pambubuli ng Coast Guard vessels, pagharang ng resupply missions ng Armed Forces of the Philippines, at swarming ng Chinese vessels sa Pag-asa Island at Hulian, Pilipinas. Ang mga insidenteng ito ay nagpapatunay na kahit naging malapit ang ating administrasyon sa China at tila lumayo sa Amerika, ay patuloy pa rin ang iligal at agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Kaya sa tanong na ang US ba ang dahilan ng pagtaas ng tensyon? Ang excessive maritime claim ng China sa halos kabuuan ng South China Sea kasama ang West Philippine Sea na idiniklarang iligal ng 2016 Arbitral Award at mga agresibong paggalaw ng China at patuloy na pangangamkam ng Philippine Reef at panghaharas ng mga saksakyan pandagat ng Pilipinas ay ang tanging ugat ng tensyon at ang dahilan sa patuloy na gusot na umiiral sa West Philippine Sea. Sa pagtatapos, dapat nating maintindihan na ang tunay na issue ay hindi ang Amerika. Dahil mayroon man o wala silang suporta sa ating bansa, ay magpapatuloy pa rin ang walang humpay na iligal na pangangamkam ng China sa West Philippine Sea. Maliwanag ito mula 1995 noong kinuha ng China ang Panganiban Reef at hanggang sa ngayon. Ang paglalagay ng sisi sa US ay isang pag-divert lamang sa totoong issue ng mga iligal na aksyon ng China at isang pagbaliwala sa ating karapatan ng ating bansa na gumawa ng sariling desisyon na protektahan ang karapatan natin sa West Philippine Sea.